Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, June 3, 2026 at no daw G, yung kandila natin. Ayan, nauntog nga siya doon sa resistance level natin. So ang ganda ng galaw natin nung umaga ulit. Gawa yan ni ICT, di ba? So pinupull up pa rin niya yung market natin and then nagtatry na sumabay yung ibang mga blue chips. Kaya lang, binawian na naman siya pagdating ng closing. So net foreign buy naman tayo, 29 million pero dahil pa rin yan kay ICT, kung wala siguro siya, malaki na naman yung net foreign sale na makikita natin. So most likely, lumalabas pa rin yung mga foreigners sa mga blue chips na stocks natin. So kinary over tayo ni ICT kasi meron siyang 557 million na net foreign buy. So magulo pa rin daw kasi diyan sa Senado. So hindi pa rin pumapasok sina Cayetano. Okay? So sa global market, parang pullback na yun yung galawan ng US market. Pero kagabi, di ba, parang pullback din siya. Pero nakabawi naman siya. So nagberde yung US market. Ewan ko lang ngayon. Kasi yung futures na pinapakita doon sa bandang US, mapula siya. Okay? Tapos sa bandang Europe, mapula siya. And then mix yung galawan ng mga Asian stocks natin. So merong mapula and then meron din naman mga berde. Sa cryptocurrencies natin, malakas pa rin yung pullback. So nasa ilan na ba? 66, 65K si Bitcoin natin. So malakas pala yung drop niya kasi nagbenta si MicroStrategy. So hindi ko alam kung ilang cryptos, ilang Bitcoin. Konti lang naman na Bitcoin. Pero nasa billion US dollar yata yung halaga ng binenta niya na cryptocurrencies. Ayan, kaya medyo bearish pala yung majority ng mga cryptos natin. Okay? So balik tayo dito sa Philippine markets. Wala pa rin masyadong good news sa mga foreign buying natin maliban dito kay ICT. So nag-up po siya ng 5.42%. And then meron siyang 557 billion na net foreign buy. So laki ng net foreign buy niya. Ayan. So breakout si ICT. And then si Double Dragon, market pa rin siya. Maraming bumibili ata ng shares ni Double Dragon. Dahil doon sa upcoming na delisting po kasi ni Merrimart. Kasi si Merrimart or rather si Double Dragon, so pwede mong i-tender offer yung 50% ng Merrimart mo and then yung 50% pwedeng palitan ng Double Dragon na shares. So yun yung usapan nila. So kaya siguro medyo siyempre may demand sa sa shares ni Double Dragon. Kasi yung earnings yan, tinitignan natin kahapon, mapula pa rin naman siya. Okay? So 91.95K net foreign buy. And then si Manila nag-bounce 3.54% pero 10.34 million net foreign sell. Si PG up siya ng 3.17%. So zero yung net foreign buy. Tapos si dito gumalaw ng konti 2.67%. At meron siya 2.53 million net foreign buy and then sa may volume na pullback si China Bank, 52 weeks low din yata to. So negative 5.59%. Oversold na to. Matagal na oversold. Tapos meron siyang 7.26 million net foreign sell. Okay? So ingat pa rin tayo dito sa PSE market. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung reviews natin is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa trading. So, due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then, follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka or kung sa mo, join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So, dito po sila. And then, sa mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat sa mga viewers natin sa market. So, check mo na lang. So, 600 na lang yung views natin per day. Company reviews, check mo na lang po. Sample trade sa market, mga basic indicators, so yung mga nag-aaral. Fundamentals, yung mga risk management, and then PSE, stock market studies, yung mga learnings natin sa market natin. Okay? Sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to na YouTube channel. Ayan. So, yung mga crypto-related na vlogs naman natin. So, social media, Facebook account na Palaboy Trader. So, check na lang po yung mga posts natin. At saka dito sa Palaboy Traders na Facebook page. So, yung mga balita sa Twitter. So, dito na yung summary ng market.
So, ang nagberde lang tayo is si gawa yan ni ICT Services, 3.74%. Pero laglag pala yung ibang mga stocks natin. So, industrial minus 1.18, holding firms minus 1.15, and then mining negative 0.69%. Okay? So, 53 million net foreign buy sa kanya dito. Pero ano yan, dahil lang sa galaw ni ICT. Okay? So, foreign funds bought, BDO, BPI, East West, AP, SCP, SPNEC, CNPF, Jollibee, Monde, Megawide, Costco, DMC, Ali Ritz, Robinson Land, dito ICT, Bloom, Pure Gold, APX, AT, Mark, at saka si Nickel. So binibili pa rin yung ibang mining stocks natin. Foreign funds sold, China Bank, Metrobank, PNB, ASEN, FGen, Meralco, DNL, Emperador, GSMI, EC, Aboitiz, EGI, mas marami, no? Great, Meg, MRC, Globetel, Converge, CEU, Plus Web, Robinsons Retail, SSI, Wilcon, FNI, OGP, at saka si Felix Mining. Okay? So SM Prime defers the offer period for the fourth tranche of fixed rate bonds. Ayan, mahina yata. Tapos, gold gains traction as Filipinos diversify wealth strategies. Hindi ko lang alam ngayon kung natuloy yung pitik ng gold. Double Dragon. So, posted a record 279 revenues. Up siya yung revenue, pero yung earnings niya, nag-drop naman siya, di ba? 40% drop ba yung nakita natin kapon. Share buyback, Fruit, SMPH, AGI, San Miguel Corporation. So, depende kasi kung paano binalita, di ba? Up 56%, pero yung revenue yon. Tapos si Meg, first quarter reservation sales at almost 30 billion. And then Manila expects to commission new pumping station. Tapos ito yung galawan sa US market kagabi. Berde naman siya pero maliit lang, no? Okay, nagberde siya. Tapos si Mary Martin, yung balita, pwede nyo i-double check bakit daw niya dinidelist. So yung pagka-summary na nabasa ko is mahina yung market, undervalued. Ayan, so East West Bank, kaya lang bibili niya ng mura, di ba? East West Banking Corporation partner with Visa to enhance priority banking offering for high net worth clients. Okay, so tapos sa headlines, Israel and Lebanon hold talks on US after Hezbollah and Israeli military trade strikes overnight. So, normal na sa kanila yan. Tapos, Tiran, Ponders US peace deal. So, parang nag-anuhan na naman sila, di ba? Nagbanatan na naman kagabi. Ayan, nagpalitan na naman sila ng putukan. Okay, so yun lang po yung mga balita ko na nakalap. So, patalasas po ulit yung Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Pwede ka sumali dito sa Patreon channel po natin. Okay, so punta tayo dito sa index. Yun lang, di ba? Sabi natin, ayaw natin makita yung Dow G. Nag-Dow G na naman siya. So, babalik na naman tayo sa pessimism sa market. Buti na lang binubuhat ni ICT yung index natin. So, yan na yung nakikita natin na trend ng markets natin. So, remains to be seen kung kaya niyang lumampas dito sa RSI 50. Pero pag hindi, ayan, bearish yung sentiment ng RSI level natin. Okay? So, nag-close tayo ng 5,953, 0.68%, and then 42.29 million net foreign buy nga. Okay po. So, kung makikita mo dito, laglag pa rin naman yung mga blues. Metrobank, minus 2.7, Jollibee, minus 1.4, sino ba? SMPH, minus 0.54, RCR, minus 2.88, LTG, minus 1.71%. Mix yung galawan pero mas marami yung mukhang mas marami yung mapula sa mga big caps. Okay, sa mga winners, si ICT, laki ng trading volume nyo. 2 billion. Ayan. So, buti na lang may uptrend na blue chips. So, breakout 5.42%. Tapos yung iba kasi walang volume, skip ko na lang. Double Dragon, 3.64. May Nilad. Si Costco pala, nag-up din, no? Pangalawang araw na pala to si Costco. Sumisipa, 3.54%. Maynilad, 3.54 din. Si Tugs, 3.23. Bahataw din pala si Tugs. Pa-breakout na. Tapos Security Bank, 3.2.
CPG, but CPG yung nakuha ko. 3.17%, DHI, ayan, 2.78, lumalaban pa rin. And si Dito, 2.67. Okay? So sa loser, si China Bank nakita ko na may volume. So 20.46 million. Minus 5.59%. Si Web, minus 4.26. Si Boo, minus 2.33. Si Bloom, nag-drop din. Minus 3.59. Bank of Commerce, minus 3%. Ayan, bumagsak na siya. No? O, kung kailan parating na yung dividends nyo, bumagsak si Bank of Commerce. And then si Monde, minus 2.86%. Okay? So yun na lang muna. Babasahin natin. Balik tayo dito. And silip tayo dito sa global markets. So based dito sa galaw ng futures, mapula, negative 0.16, no futures, negative 0.43, and then Nasdaq, positive pala, 0.13. Okay? So mix yung galawan ng, or rather mapula sa European stocks, and then mix yung galawan dito sa bandang Asia. Si Indonesia, nag-drop, laki 4.11%. Okay? Cryptocurrencies, iniinda pa rin niya yung pagbibenta ng mga cryptocurrencies sa mga major holders natin. So Bitcoin, 67K, Ethereum 1.8K, ayan puro drop, 3, 4, 5%. BNB 643, XRP 1.24, Sol 75 na lang. Tapos si Dodge 0.09 na lang. Ayan. Lakas yung drop ni Dodge. Ayan ayan. Mapula. Karamihan. Okay? So balik tayo dito and pag-usapan natin ng konti yung trending stocks. Okay, so unahin po natin si ICT. Nandito na lahat yata ng investors kasi binobomba ng foreigners ng ng net foreign buys. So magding galaw niya, nag-breakout ulit. Mukhang parabolic na to. So trend based Fibonacci ulit tayo. Okay? So laki ng niya. So naka-breakout na siya doon sa previous resistance. So tanggalin ko na yan. And siguro, lagay na lang natin dito sa peak niya kasi more than 6% siya kanina. So, yun na lang, pinaka-resistance area. Pero kung susundan pala natin yung trend channel niya, baka meron siyang, ayun sakto, no? Nag-breakout pa nga siya kahit dito sa trend channel. Okay, so hopefully, ma-break pa niya yung 891 o 900 pesos para dito kay ICT. Hindi makita sa, sa chart natin. Maganda yung sobrang ganda ng galaw niya. Diretso, no? So, pagdating sa earnings, first quarter, 19 billion, no? 20% up si ICT. So, maganda yung business ni Mr. Enrique Rason. So, yung channel niya, diretso din yung galawan po niya. Okay? So, congrats. Yung mga nag-invest dito, panalo. So, nag-close siya 875 up ng 5.42% and then 557 million net foreign buy. Next, Double Dragon. So, meron tayong balita dito para dun sa sinasabi natin. Nakahanap din tayo ng news. So, nag-breakout and then another breakout. So, baka gusto niya i-close tong 12.24 or baka hanggat ongoing yung discussion doon sa upcoming na tender offer po kasi ni Merrimart natin. Ayan. So, kahit 90 na o 89 yung RSI natin. Tapos hindi naman, di ba, hindi naman gano'n kaganda yung earnings niya. Annual at saka first quarter, nag-drop pa nga siya. So, pinag-usapan to si Double Dragon natin. Ayan. Watch out na lang kasi overbought na yung O baka meron pa yan. So, personally, tingin ko habang pinag-uusapan yung upcoming tender offer ni Merrimart, so baka pumitik pa ng pumitik si Double Dragon natin, hopefully. So, nag-close siya ng 11.4. So, maganda yung RSI niya, no? Diretso. 3.64% up second day. Tapos 919 o 91K net foreign buy. Okay? So, yung news natin sa kanya, galing kay Business World. So, basahin nyo na lang po yung pinaka-news na to. Ano ba ang title nito? Ayan, SEA Defense Merrimart delisting tender offer of Double Dragon. Pero ito yung pinaka takeaway. Under the offer, shareholders may exchange their Merrimart shares for a mix of 50% cash. Ayan, meron tayong ads. And then 50% Double Dragon shares.
Yun. So the structure gives existing investors the option to remain exposed to the combined group through equity ownership in Double Dragon. Ayan. So may bumibili ng shares ni Double Dragon, may kapalit. So may demand sa shares ni Double Dragon. Kaya siya medyo pumipitik. Okay? So yun na po yung pinakabalita natin kay Double Dragon. Next. So yun nga lang, gaya na sabi natin, bargain yung pagbili niya sa shares ni Merrimart kasi sobrang baba yung kanyang price action sa ngayon. Okay po. So next, si Maynilad, bumabalik yung trend. So tandaan natin, ito yung upcoming na blue chip at Moxie Plus yung papalitan ni Maynilad. Okay? So maganda yung galaw niya. Ayan, bumalik sa trend si Maynilad after mag-retest sa support line. So balik ulit sa RSI 50 level naman siya. So nag-close siya 23.4, up ulit na 3.54% and then 10.34 million net foreign. Sell nga lang siya. Okay, next. Yun ako ng sample si CPG. Siguro dahil matagal na ito nagde-drop and then parang gustong mag-start na mag-recover na yung kanyang pinaka-price action. So maliit lang naman yung drop ng earnings niya, minus 5%. Pero tinamaan din si CPG natin. Kasi dati uptrend na to eh. Ayan o. So nag-double top tuloy siya. So tignan natin kung yan na yung pinaka-bounce niya and then immediate resistance malapit dito sa MA 100. So nag-close po siya 0.65 up ng 3.17%. Tapos 0 yung net foreign buy. So bearish pa rin naman yung overall RSI picture level niya. Okay, next si dito, mga kadito-natics. Ano ba yan? Bottom na ba? Nag-bounce siya malapit dito sa MA 100. So tignan natin kung yan na yung mga bottom niya. Pero yung trend niya, so syempre lower high. Ayan. MA 20 yung pinaka-resistance. So tignan na lang natin kung matuloy yung reversal. So below pa rin naman siya ng RSI 50 level. Dito siya. And then downtrend yung itsura din ng kanyang MACD formation pa. Okay? So nag-close siya 0.77 up na 2.67% and then 2.53 million net foreign buy. And then lastly, si China Bank, medyo lubog na rin pala itong si China Bank natin. No? So nagre-retest na siya dito sa pinakamababa niya last time. Ano nangyari dito? Okay naman yung earnings na ito eh. O malaki yung dividends? Hindi rin. Okay. Ayaw lang ng mga traders natin. So hopefully hindi na siya umabot dyan. Pero kung aabot man, yan yung pinaka-support natin sa kanya. So downtrend pa rin kasi yung pinaka-trend level niya. Okay. May channel siya pero pababa. Ayan. Okay. O kung masyadong aggressive, pwede rin naman dito sa 51.2. Yun nga lang, oversold na naman siya. Grabe din yung pagka-oversold niya. Pero okay naman yung funda ni China Bank natin. Okay. Anyway, bearish naman na karamihan. So, nag-close siya 52.4 minus 5.59% and then 7 million net foreign sell. Okay po. So, hindi pa ganun kaganda yung prospect ng market although parang may nakikita tayo na net foreign buy pero kaya lang yan. ICT. Okay? So, tignan na lang ulit natin bukas. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po sa group. Okay lang po. So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.